Pag-usapan natin ang ating makakaharap sa next window na koponan ng Iran at gaano nga ba kababor sa gilas ang paglalaro ni Mike Phillips sa Japan B-League. So panibagong journey para kay Motor Mike Phillips, sa ating nakikita ay malaking tulong ito para mailabas ang kanyang full potential. Kung babasahin lamang yung nakaraang window, parang pigil pa rin ang kanyang laro, maaaring nag-iingat lang or hindi pa siya at sa system. Ang isang magandang sign ay ang kanyang naipakitang hustle kontra sa Australia na kung saan yung kanyang athleticism ay kayang sumabay. And now through B-League ay mapupunta si Motor Mike sa environment ng mga import. Sa kanyang position mostly ay mga foreigner ang kanyang katapat. And so it can build confidence lalo na sa kanyang pagbabalik sa FIBA. But again, syempre ang pag-i-import sa B-League ay hindi 100% guarantee na makiklik ka sa team. Pero sa kanyang 2-year at multi-year contract ay may tiwala sa kanya ang team. And para naman sa kanyang dapat i-improve ay kailangan matutukan ng free throws at outside game. And in the long run ay pabor to sa gilas dahil matitry ng gusto itong si Motor Mike doon sa Japan. Ang Iran national team ay no doubt na nagpahirap sa ating pambansang koponan lalo na noong panahon ni Haddadi. And kita naman sa ating head-to-head mula 2007 hanggang 2019 ay one time pa lang tayo nanalo sa koponan ng Iran at ang huling game ay noong FIBA World Cup 2019. So historically ay hindi madaling kalaban itong Iran kaya expected na hindi madaling laro ang haharapin ng gilas sa Pilipinas. Ang magandang i-consider lang sa ngayon sa ating mga talo sa Iran noon ay old lineup pa ng gilas na kung saan ang huli natin paghaharap ay noong FIBA World Cup 2019 na hinawakan ni Coach Yeng Guiao. Pero ngayong 2026 ay napakabatang team na itong Iran. Katulad lamang ng final 12 nila noong nakaraan, 8 sa mga players dito ay under 25 at ang pinakabata ay 20 anyos. And so expected na batang team ang haharapin ng gilas. At ito ay pangungunahan ng veterano na si Arslan Kazemi. Kung titignan ng stats ay wala ang kanilang main 2 players. Ito ay sila Sina Vahedi na injured ang ACL at ang kanilang main scorer na si Benam Yakchali na hindi maglalaro sa national team for personal reasons. Kaya malaking kawalan to sa Iran at konting kaluwagan para sa gilas Pilipinas. But still na-manage pa rin ng Iran ang 5-1 win-loss record entering the second round. Kaya malakas pa rin ang team na ito na dominated ng maraming young players. And so dapat maging prepared itong ating national team dahil sa balita ay nagpe-prepare na itong Iran na kung saan pinatawag nila ang 16 na players na magpipilian para sa FIBA World Cup qualifiers at sa Asian Games. Ngayon pa lamang ay alam na natin ang advantage itong Iran. And tayo hihintayin pa natin na mag-break ang mga liga from B-League, KBL hanggang sa PBA.